Sisirain ko to pag di mo to binuksan. Mama naman kasi, privacy ko na dapat yun eh. Anong privacy ha? Kailan pa nauso yan? Pa, baka pwede naman ako magkaroon ng privacy sa sarili kong cellphone. Privacy? Sa cellphone mo? Pwede naman. O, diba? Ikaw lang naman kasi nguwi, mami. Sigurado ka? Ano mo to ng privacy? Manda, sino yung kausap mo? Wala yan, mami. Kausap lang ako. Paano wala? Nakita ko na nga eh. Ano Patingin ba ako. naman yan, mama? May kausap ako eh. Nakikialam pa kasi. Paano hindi ako makikialam ha? Anak kita. Patingin nga ako. Mama, na kasi. Anong wag na? Akin na. Dali ang... Manda, buksan mo to. Sisirain ko to pag di mo to binuksan. Isa, Amanda. Delete, please. Delete. Isa, tatamaan ka talaga. Buksan mo to. Uy! Ano yan? Ha? Ito kasing anak mo eh, nako. Nahuli ko, may kausap sa cellphone. Pag nabasa mo, hindi mo magugustuhan. Yosip naman kayo. Alabasin mo nga, Manda. Alabasin mo. Lumabas ka dyan, nandito tatay mo. Manda. Mama naman kasi, privacy ko na dapat yun eh. Anong privacy ha? Kailan pa nauso yan? Pa, baka pwede naman ako magkaroon ng privacy sa sarili kong cellphone. Privacy? Sa cellphone mo? Pwede naman. O, diba? Ikaw lang naman kasi nguwi, mami. Sigurado ka? Ano mo to ng privacy? Bakit Okay hindi? ka lang? Bakit hindi pwede? O, dito ka. Mag-usap tayo. Privacy. O, pwede yan. Dito ka. O, diba? Puka rito. Grabe ka naman, kukonsintihin mo pa. Kunin mo muna si Usma. Makinig ka ba nag-uusap kami? Usmani ka rito. Nak, doon mo na ha. May pasalubong ako sa'yo. Privacy. Ay. May matindi kang tinatago dyan sa cellphone mo. Labang ba't kailangan natin ng privacy bigla? Eh, pa. Kailangan ko din talaga na minsan eh. Kasi minsan, may mga usapan kami ng mga classmate ko na medyo kulitan. Minsan may mga usapan kayong kulitan. So yung minsan na yon, ibig sabihin hindi pwede mabasa ng mama mo? Opo. Hindi ko rin pwede mabasa, ganun ba yon? Opo. Kasi, baka masamain yun na rin po eh. Pwede naman, ibibigay ko sa iyo yan, pero makinig ka. Wala, papalaki mo lang lalo yung ulo niyan. Makinig ka nga. Makinig ka lang. So bukas na bukas, may privacy ka na. Pero, dapat, ikaw na lang magtrabaho. Para may pambayad tayo dito, may pagkain kami, pati kapatid mo. Ibigay ko sa iyo bukas, may privacy ka. Bakit naman biglang ganun, Papa? Kala ko naman sang-ayon ka sa akin. Saayon nga ako sa'yo. Ibibigay ko nga yung privacy na gusto mo. Kung kaya mo yung sinasabi ko. Kaya mo hindi. Siyempre, hindi po. Oh, di ba? Hanggat hindi mo pa kayang pakainin yung sarili mo, wala ka pa sa lugar para manghingi ng privacy dyan. Sa cellphone mo na yan lalo. Eh di ba, Papa? Personal na gamit ko na to. Personal na gamit mo. Pero ang nagbigay, kami ng mama mo. Alam mo yung privacy na gusto mo, okay yan kung nasa school ka. School ka, may mga activities kayo, o di ka nasa birthday party ka. Dapat, walang ibang gagalaw ng cellphone mo kung usapang ibang tao. Aba, magulang mo kami, Amanda, hindi kami ibang tao. Sa ganyang edad mo, inaagapan ka lang namin ng nanay mo. Nagmamalasakit lang sa'yo yung nanay mo.
Tingnan mo yung katwira mo. Kasi minsan may pinag-uusapan kayong kakulitan. Ang tanong, gaano kadalas yung minsan? At bakit kailangan humantong sa ganun kayo ng nanay mo kung wala kang tinatagong hindi maganda? Bakit kailangan mong magdabog? Bakit kailangan mo managot na ganun sa nanay mo? Bakit kailangan mas piliin mo yung cellphone kaysa sa nanay mo? O kaysa sa amin na magulang mo? Grabe kayong generation nyo ngayon ah. Samantalang ng panahon namin, walang ganyan-ganyan. Kaya sabi mo, TV lang kami. Anong privacy? Hihingi ka lang ng privacy or kami ng nanay mo, ibibigay namin sa iyo gusto mo. Pag nakikita namin na kaya mo na pakayan yung sarili mo, wala ka pa eh. Sigurado ko wala naman tatanggap siya sa mga barkada mo na yan eh, kahit paalisin ka namin dito eh. Nakakahiya makikain. Nakakahiya matulog ng mahimbing sa ibang bahay. Nakakayang hindi maglaban ng damit. Nakakayang hindi tumulong sa paghahain ng mga pagkakainin. Nakakayang hindi magugas ang plato, Amanda. Hindi ko naman po sinasabing gusto ko pong lumayas. Privacy lang naman po yung hinihingi ko eh. Hindi nga pwede. Kasi nga yung gusto mong mangyari, ikapapahamak mo. At pa nagka-problema ka, at nangyari na yan dati, nang wala kaming kaalam-alam, di ba nadawit ka? Dawit ka lang ha, ganun kalaki nangyaring problema dati. Ganyang edad mong 15 anyos, ang kailangan mo guidance, hindi privacy. Ang kailangan mo security, hindi privacy. Wala namang ibang gagawa niyan eh. Kami lang ng nanay mo. At tingin mo, maliligtas ka ng privacy na gusto mo? Sa tingin mo ba, privacy ang solusyon? If ever magkaproblema ka kahit saan lugar? Iniisita ka ng nanay mo kasi may mali kang ginawa. May mali sa ginagawa mo. Pag may kakatwiran ng minsan makulit kayo, yun yung dapat tanggalin, yung kulit na yun. Kasi pag umabuso kayo sa kulit na yun at hinayaan na kayo ng magulang niyo, kayo rin pwede magka-problema. Kaya naawa ko sa ibang magulang eh. Mabait, mapagbigay sa anak, pinakain. Yung mga magulang na sagapak-sagulpi ng magulang ng mga 80s, 70s, 60s, pero hindi ginagawa sa anak kasi alam nila yung sakit eh. Naawa ko sa mga ganung magulang. Tapos at the end of the day, nagkaroon ng problema na wala yung anak nila. Sila ang sisisihin agad ng kung sino-sino. Pabayang magulang. Walang kwentang magulang. Ganong kabilis husgahan yung mga magulang na kung tutuusin, walang ibang ginawa sa mga anak kundi mahalin at ibigay lahat. Iiyak na lang. Kita mo sa balita, di ba? Wala po akong naiisip na kaawin na anak ko. Napakabait po niyan. Ang taas po ng pangarap niyan. Matinong bata pa yun, Amanda. What if yung ganyan sa'yo? Nagiging laso na sa'yo yung cellphone. Kaya nga pinapapili kita. Kung kaya mo kaming buhayin bukas, kaya mong bayaran dito lahat bukas, kaya mong pag-aralin sarili mo, kaya mo rin pag-aralin yung gusto mong kapatid, Amanda, sige, may privacy ka. Baka ako pang maglaban ng pantit bra mo. Pero hanggat hindi mo nga kaya, Amanda, at nandito ka sa poder namin, kami ang batas. Kami ang dapat masunod. Lalo't kitang-kita mo sa dalawang mata mo kung paano ka namin buhayin na maayos. Hindi kami nabubuhay lang kung saan-saan dyan, na panlalamang sa kapwa para lang mabuhay ang anak. Hindi kami humingi sa mga vlogger na nagla-live na mamimigay para lang makakain ka. At hindi sumbat yan. Kailangan mong itatak sa isip yan, pinapaalala ko sa iyo na hindi kami yung klase ng magulang na isusuka ng anak. At maraming batang walang cellphone, Amanda. Maraming bata ang hindi yan ang buhay.
Maraming bata ang nabubuhay araw-araw na hindi kailangan nakasalalay sa cellphone kung paano sila sasaya o paano tutulong sa magulang. Ikaw, kumpleto ka rito. Lahat. Oh, mamili ka. Ikaw bubuhay sa amin o i-cancel mo yung pangarap mong privacy sa ganyang edad mo. Naiintindihan ko na po, Papa. Sorry po. O, huwag ka lang sa akin mag-sorry. Mag-sorry ka rin sa nanay mo. Amanda, hindi yan ang buhay. Hindi yan ang dapat mong pinagtutuunan ng pansin. Huling warning na to, pag maulit pa yan, ako mismo pag uwi ko, dapat nandyan yung cellphone mo nakalapag. Yan ang rules ko ngayon. Pag alam mo parating na ako, ilapag mo dyan yung cellphone mo. Ako mag-check mismo. Ha? Opo. Sorry ka sa nanay mo. Privacy. Nauuso yung mga ganyang patakaran sa mundo nito mga bata to.